Sa ibang balita, unang Lunes matapos ang Semana Santa, inanunsyo ng mga otoridad ang mga bagong hakbang para mabawasan ang mga krimen sa Metro Manila. Kabilang sa mga paghihigpit na ipatutupad ng mga pulis ay may kaugnayan sa inuman at videoke sa mga kalsada, pati na sa mga lalaking mahilig tumambay sa labas ng bahay nang walang t-shirt. Ang balitang A to Z hatid ni Kim Salinas. Sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, huhulihin namin kayo. Ito ang babala ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa publiko sa paglulunsad ng Safer Cities Initiative kasama ang Philippine National Police. Layunin nitong paigtingin ang seguridad sa mga komunidad at mabawasan ang insidente ng mga krimen sa pamamagitan ito ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. I-maintain po natin yung police presence in partnership with the volunteer groups at saka mga barangay tanod po natin. Kung dati dalawa yung pulis natin, ngayon po madadagdagan po yon, it will be times 2 or times 3. Mahigpit nang ipatutupad ang curfew para sa minor de edad, gayon din ang cut-off sa pagbibidyoke. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, huhulihin namin kayo. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulis yan at papatigilin. At babala naman sa mga lalaking mahilig tumambay sa labas ng bahay nang walang damit pang itaas. Bawal na ang walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Sang-ayon naman sa inisyatibong ito ang isang nakausap naming sibilyan. Pabor po ako para rin sa kabataan, para tahimik po yung ating lugar. Opo, natatakot po ako siyempre para sa mga anak ko. Dahil lumalabas din yung mga anak ko, mamaya may mangyari, ganun. Ayon kay Remulla, ang hakbang na ito ay tugon sa direktiba ng Pangulo na dapat ay maramdaman ng mga mamamayan na sila ay ligtas sa kanilang komunidad. Sisimulan ito sa Metro Manila ngayong buwan bago ito ipatupad sa iba pang mga lungsod tulad ng Cebu, Davao at Baguio. Iniulat ng PNP na nitong nagdaang Semana Santa ay bumaba ng 23% ang bilang ng mga krimen sa buong bansa kumpara noong isang taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.